na pakialaman tayo ng dayuhan samantalang mga korte natin na papatunayan naman na umaandar, malaya at matibay. Bakit papapasukin pa yung iba? Pinalaya na si Senator De Lima. Hindi ba katibayan yun na maayos yung korte at talagang umaandar ang bulikak? Simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo, kaya nila yung trabaho niyan. So happy tayo na yung magkagawa na ng ating mga mista dito sa Nabota, sa Barangay Tansa. May special affinity ako dito dahil dito sinuting yung aming pelikulang Pintakasi at nanalo naman ng Best Indie. Kaya tuwa ako. Pero malaki nang binago. Kinocongratulate ko ang kapatid na Chanko kasi ang laking pinagbago. Makakadrive ka na ng diretso, maayos, malinis at may pabahay pa. Kaya tuwa ako makita na ibang-iba na ang progreso at pag-unlad ng Islang Gulo at ang buong Barangay Tansa. Ikatlong beses kong pumunta sa Nabotas, halos sa loob ng isang buwan, kaya wag sana silang makulitan at magsawa. Senator, napakit nyo kanina, provided ko kayo ng 5 million. Kaya ako na pumunta tayo. 5 pala. Itong 28 pagka, naghahalaga ng 5 million. Ninervous ko, may utang ako kagad. Girl, afraid na nga ako. Hindi. Okay lang kasi sa kasagsagan ngayon ng budget naman natin, tama naman yung sinasabi mo, sa wakas, meron tayong fishing magnate na magiging secretary, tanghal ng Nabotas yun. Kaya sana mabigyan ng diin ng fishery sector natin. Alam natin na lagi nilang sinasabi, pinakamahihirap sa Pilipinas, nasa coastal, mga isda 2.5 times poorer than the rest of the population. Sana magbago naman at matigil na yung pag-import natin ng isda dahil isang kahihiyan kapag tinignan mo yung mapa, pinaligiran tayo ng dagat, hindi tayo makaisda ng sapat. Ang akin na lang, yung mga nagpapakanain nito, na halos kada linggo may pasabog itong 3-4 na linggong nakaraan. Sana maawa naman sila sa Pilipinas. Ang dahil na natin problema. Maawa naman kayo sa administrasyon. Maawa kayo sa mga Pilipino naghihikahos, hindi makabili ng sapat na pagkain, pagkamahal-mahal, papasok pa yung Pasko. At mahiya naman tayo, Pilipino, ipapasa pa daw yung ICC resolution na pakialaman tayo ng dayuhan samantalang mga korte natin na papatunayan naman na umaandar, malaya at matibay. Bakit papapasukin pa yung iba? Diyan ako nagtataka. Senator, palagay ko, sa tingin ko, sa kapatid ko, sa akin, sa aking presidente, sa ating vice-presidente, palagay ko, maayos naman. Ang mahirap dyan, maraming nakikigulo at talagang hindi naaawa sa ating mamamayan na naghihirap sa napakataas. Senator, sino ba yung nakikigulo? Hindi ko alam. Kayo ang nasa Congress, kayo ang nakikinig sa iba't ibang departamento, kayo nag-monitor, kami napapasa na sa media, nagugulat naman ako. Ang laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag pumasok yung ICC na yan. Dahil papayag-payag ng ganyan. Isipin nyo, parang mag-surrender ang ating soberanya. Hindi na tayo republika, parang maasa na lang tayo sa kanila. Ano ba naman, yung ating mga korte, ang tibay-tibay, pinalaya na si Senator De Lima. Hindi ba katibayan yun na maayos yung korte at talagang maandar ang budikatura? Hindi ko nga maintindihan at saka hindi na sila naawa. Hira ng dami-daming problema, dadagdagan pa ng gulong politika na nagmula lamang sa ambisyon at pagnanais umupo sa posisyon sa 2025, 2028, ang dami.
sa politika, masasabi pa rin po natin na united pa rin yung UAE. Ngayon, sa kasasabi ko lang, kung yung mga principal, yung kapatid ko, ako, si Vice President Sara, si PRRD, palagay ko, hindi naman problematic. Yung iba na nanggugulo dyan, ewan ko na lang. Thank you, Senator. Okay, thank you, Senator. Salamat po. Okay, soundbite na kayo. This is not unusual, but it's really a sense of the House resolution. And it's the sense they're just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. But as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Simple lang para sa akin, simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabahong 'yan. And that's really where the conflict is. Yeah.